Never ko po na feel isa akong Korean. Bakit marunong yung Korean na mag-Tagalog? Napadpad po ako sa Pilipinas. Nung nag-grade 1 po ako, masok po ako sa public school. Papa ko sa Mindanao. Hindi ko po in-expect. Meron pala silang ibang dialekto sa Mindanao. Ang sinabihan po sa akin ng papa ko is, matuto po ako ng Bisaya. Kasi nga, Annyeonghaseyo! Welcome back to my channel. Ako po pala si Hana Cho, ang inyong Korean ng may pusong Pinay. So, ginawa ko po yung content na to kasi po, ang dami pong mga tao na nagtatanong bakit ang galing ko daw mag-Tagalog. So, sa mga content na pinapost ko po sa TikTok, sa mga Facebook, ang dami pong nagme-message sa akin or nagka-comment, ala, ang galing mo niya mag-Tagalog. Hala, nakaka-surprise yung pagsasalita niya, para siyang Pilipino. Tapos may nag-message pa sa akin, pwede niyo ba akong turuan mag-Tagalog? Ha? Grabe naman. Salamat po sa inyong mga pagbibigay ng compliment sa akin. Siyempre, inisipan ko rin po na may isang Filipino na ang galing mag-Korean. Siyempre, pati ako, mabibilib ako sa kanya kasi, bakit, ala, galing mo mag-Korean? Parang ganun, di ba? So, parang same lang din pala siya sa akin. Kasi nga yung mga Filipino, siyempre, hindi nila iniisip masyado ng mga foreigner magaling mag-Tagalog. More on, kung magaling nga sila mag-Tagalog, medyo may pinagkaiba sa accent. Pero sa accent ko, kitang-kita nyo naman na pag nagsasalita, matigas, katulad ng Joke lang. Katulad din po siya ng mga Filipino, di ba yung accent ko? Kaya naramdaman ko po doon na magkakaroon talaga sila ng katanungan sa akin. Kasi nga nakaka-amaze, bakit marunong yung Korean na mag-Tagalog, tapos ang fluent pa niya. Para siyang native talaga na nagsasalita. So, sasabihin ko po sa inyo yung mga pinagdaanan ko po sa Pilipinas kung paano po ako natuto mag-Tagalog. At syempre, hindi lang po Tagalog. Meron po akong konting Bisaya. Okay, start po natin dun sa aking magulang. Napadpad po ako sa Pilipinas. Napunta po ako sa Pilipinas dahil sa aking magulang. And that was when I was 10 months pa lang. Nung baby pa talaga. Tapos nung pumunta kami sa Pilipinas, syempre yung mama ko, hindi po siya magaling mag-Tagalog nun. Wala siyang alam sa Tagalog. Korean na wala alam sa Pilipinas. Pero yung tatay ko po kasi nag-aral sa Pilipinas. Kaya medyo may alam na Tagalog si Papa, pero si Mama walang-wala. So kailangan kong makipag-usap sa kanya syempre. Kaya tinuruan po ako mag-Korean ni Mama. So paano yun ako natuto mag-Tagalog? Nauna yung Korean ko talaga kasi nga sa bahay. Diba nauuna yung mga ating lengguwahe. Kung ano po yung ginagamit sa bahay. Korean yung nauna. Tapos next ang English. Kasi nung nag-kinder po ako, English po yung mga ginagamit ng teachers doon. Nung nag-grade 1 po ako, napasok po ako. Ay wow, napasok. Pumasok po ako sa public school. Yung mga halos na ginagamit natin, hindi siya English kung hindi lang siya English subject or hindi siya related sa English. Kaya lahat, mostly, Tagalog. Pati yung mga ginagamit na lengguwahe ng mga kaibigan ko, yung mga classmate ko nun, Tagalog. For a year, tapos bata ka pa, syempre matututunan mo talaga yung Tagalog. Kasi nga po, di ba yung mga bata, madali po sila maka-adopt ng lengguwahe. Mga may anak po dyan, kung gusto niyo po turuan ng lengguwahe yung mga anak nyo, turuan niyo po sila while bata pa. Pero hindi ko po nakuha yung Korean. What I mean is, hindi po ako magaling mag-Korean nun. Para akong bulol magsalita kapag nagko-Korean ako. Nung middle school po, pumunta po ako sa Korea. That was grade 7, 8, 9. Pero dito kasi yung junior high school is hanggang grade 10, di ba? Pero sa Korea, yung junior nila, which is middle school, is hanggang grade 9 lang. Tapos, 10, 11, 12 is yung high school nila, which is sa Philippines, senior high. So, sa Korea po ako nag-junior and senior high. Actually, nung nasa Korea din po ako, lagi akong tinitis. Pinagtatawanan ng mga Korean nun. Kasi nga yung accent ko rin sa Korean, parang may something pagka-English na Tagalog. Parang hindi ko ma-pronounce yung exact pronunciation ng Korean. Pero after naman ng mga ilang years, na-fix naman yung pagsasalita ko nun. Doon ko po na-adopt yung Tagalog and Korean. So, nung bata ko, hindi ko talaga naisip po na Korean ako. Kasi nga, nung bata ako, Tagalog lang lagi yung ginagamit ko. Pati yung mga kaibigan ko, Filipino. Pati yung mga ate kuya ko, Filipino. So, parang never ko po na feel
or naramdaman na isa akong Koreana. Inisip ko po talaga na Pilipino na ako. Pero nung napunta po ako sa Korea, parang doon ko rin po na-adopt yung Korean culture. So, parang, ganito pala yung pagka-Korean. Ganyan pala. Ang dami ko rin natutunan sa Korean culture. Tapos, after ko po mag-high school, napunta po kasi yung mama-papa ko sa Mindanao, which is sa Davao po. Sa Davao City. And, syempre, that was my first time na mapunta sa ibang island ng Philippines. Hindi ko po in-expect na meron pala silang ibang dialekto sa Mindanao, which is Bisaya. Ang sinabihan po sa akin ng papa ko is, matuto po ako ng Bisaya. Kasi nga, kailangan ko mag-translate Korean to Bisaya. So, you will be the first Korean nang nagbibisaya na nag-translate. Tapos, magaling pa mag-Tagalog. So, I want to grab that chance. And I want to learn Bisaya din. Pero, it was really hard. Kasi nga, first of all, matanda na po ako nun. I'm a college student na. 20 na ako. And then, kapag matututo ka ng lengguwahe na medyo may edad ka na, hindi naman po ako mga may edad na talaga gano'n. Pero yung hindi ka na bata, mahirap po talaga matuto ng lengguwahe. Kailangan mo munang simulan sa pinakauna. Ang inuna ko po nung sa Bisaya is mga vocabularies. Simple na ginagamit lagi. Ang naaalala ko po, ang pinakaunang natutunan ko ay baho. Wow, ang hirap naman. Amping, ayaw, dili, maayang buntag, okay ra ka? Ay, gwapa ka, ayo ka. Way nangutana, gimingaw na ko niya. May pagkalambing-lambing pa talaga, no? So, medyo nahirapan din po talaga ako sa pagtututo ng Bisaya. Pero, mabilis ko po siya natutunan nung pumasok na po ako sa college. Which is yung mga kasama ko din po mga kaibigan ko, nagbibisaya po sila. Pero sa sobrang bilis po nila magsalita, hindi ko rin po naiintindihan. Tapos, alam niyo naman po yung Bisaya, wala talaga siyang eksakto na, kahit may eksakto siya, iniikli at iniikli niyo pa yun, di ba? Hanggang second year po ako sa college, lumipat po kasi ako ulit sa Korea, kaya hindi ko po talaga siya totally natutunan yung parang as in na magaling mag-Bisaya na fluent talaga magsalita. So, ganun ko po na natutunan yung Tagalog at Bisaya, tas pati Korean. Pinapasalamatan ko po talaga na lumaki ako sa Pilipinas is iba-iba po yung mga dialekto niya. Mas marami kang makukuha at matututunan. May Tagalog pa, may English pa as a second language din. Kaya pagdating po dito sa Korea, marami po mga Korean na sinasabihan nila ako na, ang galing mo mag-English. And kahit anong accent man po ang English ko, Filipino accent na English man yan, wala po silang sinasabi, yung mga Korean, wala silang sinasabi sa akin. Kasi nga, basta marunong ka lang mag-English, basta naintindihan nila, naintindihan mo rin. That's amazing. Pinapalakpakan ka nila, ang galing mo mag-English. And then, I'm very proud din na pag pumunta ako sa Pilipinas, tapos, nagda-translate ako Korean to Tagalog, Tagalog to Korean, Korean to English, English to Korean, ganyan. Parang nabibilib sa akin yung mga kaibigan ko, which is sila, hindi nila nagagawa yun, nagagawa ako. Kasi nga, lumaki ako sa Pilipinas. I guess this is a very great advantage din sa mga taong lumaki sa Pilipinas. Kailangan mo talaga makipaghalubilo sa mga iba't ibang tao. Hindi lang yung mga taong puro nag-i-English. May mga taong nagtatagalog, ibang dialekto, ganyan. Feel ko natutunan ko yung Tagalog kasi marami po akong mga Filipino na nagtatagalog sa paligid ko. More on, nagsimula siya nung nag-public school ako sa grade 1. Pinapasalamatan ko rin po na pwede kong ma-explain yung Korean sa mga Filipino in a very easy way as a Korean. As a Korean na natuto rin na Korean, na pwede ko siyang i-explain sa Tagalog. At, syempre, sa mga nanonood din na gustong matutong mag-Korean, comment nyo lang po, anong klaseng Korean yung gusto nyong matutunan, saan kayo nahihirapan, at kung anong tip yung gusto nyong malaman o paano mag-aral ng Korean, I can make a video for you kung saan po kayo nahihirapan. Maraming pong salamat sa panonood and take care, amping, ingat sa inyong lahat. Bye-bye!